Hello, what's up mga kadaldal? So for today's video is gagawa tayo ng pizza dough. So hindi natin kailangan ng mamahaling ingredients. So sa paggawa ng pizza dough, kailangan natin ng 1 cup of harina. So kailangan natin ito at dahil ito ang ating main ingredient. So kailangan din natin ng asin at asukal. So pagsasama-samahin lang natin ang dry ingredients mga kadaldal, pero yung asukal ko nabasa. Basta siya ng tubig, pero okay na yan. Pwede na yan sa ating pizza dough. Haluin lang natin ng mabuti yung ating mga dry ingredients para mag-mix lahat ang lasa nito. So kapag hindi mo kasi siya haluin ng mabuti, baka hindi pumantay yung lasa. So kailangan natin siya ng haluin ng mabuti, i-mix lahat natin yung ingredients natin. So ang last na ilalagay natin ay ating yeast. Ito yung pangpaalsa sa ating pizza dough. Mumurahin lang ito mga kadadal, pero carry na. So kailangan nating haluin ulit ng mabuti para mag-mix ang ating yeast sa ating mga ingredients. So yun mga kadaldal, kailangan lang natin pakahaluin ng mabuti ang ating mga dry ingredients para mag-mix lahat ng lasa nito. So pagkatapos kailangan natin ng tubig. Ang ginamit kong tubig dito is bumara pa mga. Ang ginamit kong tubig dito mga kadaldal is warm water para madaling mag-compress yung lasa sa harina, at paunti-unti lang natin ilagay ang ating tubig para matansya natin ang dapat na consistency ng pizza dough natin. So pakahaluin lang natin ng mabuti ang ating mga ingredients pagkatapos natin ilagay ang tubig. So mga kadaldal, kailangan natin mawala yung dry na harina at kailangan natin maging buo yung harina. So kailangan natin dito ng patience para magkaroon tayo ng magandang pizza dough. So kapag ganyan na yung consistency ng ating pizza dough, kailangan na natin siyang kamayin para mag-mix lahat ang ingredients. At kapag na-mix natin lahat ng mga ingredients mga kadaldal, magiging ganito na ang consistency. So ito na naman tayo bulbul na naman sa consistency So kapag naging ganito na ang consistency ng ating pizza dough, lalagyan muna natin ng mantika bago natin iset aside, kasi kailangan nyo para hindi dumikit ang ating dough sa ating lagayan. Pagkatapos ng ilang minuto mga kadaldal, kailangan nating ihulma ang ating pizza dough. So sa lagayan, naglagay ako ng kaunting harina para hindi masyadong dumikit ang pizza dough sa ating ginamit na lagayan. So kailangan din natin ng malinis na bote para pang flatten sa ating pizza dough. So kailangan lang natin dito din ng mahabang pasensya para magkaroon tayo ng flatten na pizza dough. So mga kadaldal, hindi naman natin kailangan ng exact ingredients para makagawa tayo ng pizza dough. Kailangan lang natin maging madiskarte para magkaroon tayo ng ganitong pizza dough. So mga kadaldal, as you can see, ginagawa ko na siyang pizza dough pabilog. Ginawa ko muna siya ng pabilog gamit ang aking kamay bago ko siya nilagay dun sa ating lagayan, at gagamitan natin ng malinis na bote. So hindi natin kailangan dito ng rolling pin, tinatawag nilang rolling pin. So kailangan lang dito natin ay ang malinis na bote para magkaroon tayo ng flatten na pizza dough. So kailangan lang natin itong i-flatten ng mabuti para magkaroon tayo ng manipis na pizza dough. At kapag na-flatten na natin ng maayos ang ating dough, lalagyan na natin siya ng konting dry na harina para mas maging maganda ang consistency ng ating dough. So after that, mga kadaldal, ililipat natin siya sa ating magandang plato. At dito natin siya ipa-flatten ng mabuti at ihulma ng pabilog. At gagamitin natin itong pattern para makabuo tayo ng ating pizza dough. So mga kadaldal, gumamit kayo ng magandang plato or bilog na plato para i-pattern ninyo sa inyong pizza dough. So mga kadaldal, ganyan lang yung ginawa ko. Ginawa ko lang pattern ang ating pizza dough, at charan, may pizza dough na tayo.